Usap po natin ang head ng Obando Municipal Social Welfare and Development Office, si Sir Reggie Alviar Cabukos. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning po. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Okay. Meron po ba kayong maibibigay sa amin na update? Kasi yung sa barangay sa Lambao, napakasama po yung kanilang naging feedback doon sa nangyayari ngayon. Sa Obando mismo. Sa mismong munisipyo po ninyo. Ano po ang nangyayari ngayon? Madilim ba ang inyong kalangitan dahil doon sa usok? At mabaho rin ba? Gaya ng sabi ng mga taga sa Lambao. Opo, kasalukuyan po talagang yung usok po ay nakasusulasok po talaga. Kung dati po, ang nangyayari po sa amin, kadalasan, after lunch, mga 1:00, 2:00, yung usok po napupunta dito sa may gawing poblasyon namin, sa mismong bayan po namin. At buong karatig din pong barangay ng bayan ng Obando. Pero kasalukuyan po, umaga pa lang po, talagang yung usok po ay abot na rin po dito sa bayan namin hanggang doon po sa mga karatig barangay din po namin. Sa bayan po ng Obando. Ano ang ginagawa ninyo, ng mga residente ninyo? Kasi hindi nyo naman po maiiwasan o mapipigilan kasi diyan ang direksyon ng hangin. Opo. Una po, nagkakaroon po kami ng information dissemination through our FB page po ng local government ng Obando na talagang pinaiting po namin na mag-ingat po yung aming mga residente dahil wala na po talagang mapupuntahan kahit saan po pumunta sa bayan namin. Talagang yung usok po talagang sapul po yung bayan namin. Pangalawa, yung preventive measure po na nagpapamahagi po ng mga face mask yung aming MDRRM. Katuwang na rin po yung mga barangay na nasasakupan po namin dito po sa bayan namin. Opo, dyan po sa Obando, Sir Reggie, gaano na po karami yung mga naka-evacuate nating mga kababayan? At gaano na rin po karami yung mga nagkasakit because of this incident, sir? Ayun na nga. Opo. Kasalukuyan po, as of 7 a.m. po ngayong umaga, Opo. meron po tayong 150 families na po na cater po dito sa ating evacuation center designated po dito sa Obando National High School. At meron pong 431 individuals na po yung nakikater po natin dito sa evacuation center. Sa pagtatala naman po ng ating mga may karamdaman o may sakit po, Opo. halos pumalo na po sa 100 plus according din po sa aming RHU head na talaga pong tuloy-tuloy yung pagbibigay ng mga gamot, check-up doon sa mga evacuees po namin. Opo. Sir Wala Ray, namang sorry partner, singit ko lang. Wala naman pong delikado Ayan, o yan. critical na Sa mga kalagayan. nagkasakit. Oo. Meron pong mga sa pagtatala po namin, yung mga common illnesses po, kadalasan po yung may mga sakit na diabetes, high blood, ngayon, Hika, even din- hindi kaya hika. Opo. Oo. Kasama na rin po yan na talagang minomonitor po ng aming RHU. Pagka, alam ko po, sa datos po kahapon, meron Opo. pong dalawa hanggang 4 na katao po na dinala po doon sa Makatao. At sa Navotas Hospital po na talagang tinutukan din po ng aming mga doctors na mamonitor po sila. Opo. Sir Reggie, sa nakikita po natin dahil hindi pa po nagiging maayos ang sitwasyon, ang kwento nga po ni Cap Mercy kanina, mga 11 o'clock, kumakapal na Yun talaga na nga. yung usok, yung Oo. baho. Dahil sa sitwasyon pong ito na napoprolong, nakikita po ba natin na posible pang tumaas yung bilang ng mga evacuee ninyo at posibleng magdagdag kayo ng mga evacuation centers? May posibilidad po na magtaas po yung ating mga evacuees. Sa datos po namin, parang halos bumilang lang po ng 2 araw, nadadagdagan po kami ng mga 20 families sa loob ng evacuation center. So may possibility po na ito po ay magdoble o di naman po kayo mag-triple yung bilang po ng evacuees namin. According din po ito doon sa aming barangay chairman po kanina, si barangay chairman, chairwoman
Mercy Dolorito. Opo. Isa pa, Sir Reggie, dahil alam natin, hindi natin kontrolado yung hangin, Oo partner. naman, kung saan lang oo. to umihip, doon tumatanggap. Correct. Yun naman pong mga evacuation center natin, as in, hindi naman po ito inaabot ng usok or no choice, inaabot pa rin Yun talaga pa rin tayo. oo. Opo, nung unang araw po namin, hindi po siya inaabot. Pero ngayon po, talagang abot na rin po yung usok. Kaya po sa loob po ng evacuation center, may mga nakaantabay na rin po kaming mga face mask. Opo. Na pagka alam na po namin yung oras, kung ano pong oras, yung pagdaan po ng usok. Pero ngayon po, hindi po namin ma-anticipate Yung pagdaan ng usok talaga pong hangga't maaari, binibilinan po namin yung mga evacuees natin na magsuot ng face mask. Opo. Pero sapat ba ang pagsusuot ng face mask? Hindi rin po nasasapat. Una po, dahil siguro po sa panahon din natin na mainit din po. Oo Kadalasan, nga eh. pagka nainitan din po yung mga evacuees natin, hinuhubad din po nila. Pangalawa, hindi po halos kumbaga yung usok po, parang nakaka-penetrate pa rin po doon sa kanila Kaya kahit nga po po. pag-wear na po dahil kung mapapansin po doon sa evacuation center namin, pag talaga pong dumaan yung usok, kala nyo po, yung smog talaga, Grabe. halos may pagkakataon nagsisiro visibility rin doon sa Naku. loob po ng evacuation center. Opo. So kung ganyan, Sir Reggie, nakikita ba ninyo or pinagpaplanuhan, ikinukonsider na din po na mag-evacuate kayo ng mga residente outside Obando na po? Kung may magkikater sa inyo Lumisan na na lang, katabing ano? LGU Oo. na hindi, grabe po kung mabababad din ang mga evacuation centers natin ng ganyang usok. Wala rin Zero eh. visibility. Oo. Parang wala rin po pinag-iba sa mga bahay po nila. Nagkaroon na rin po kami ng consultation with the different department din po at babalikan po namin ito mamaya rin po na may mga ganun na rin pong plan. Pero sa ngayon po, hindi pa po ako makapagbigay ng konkreto na Opo. plano po. Kumbaga, kinukonsider pa lamang po ito at ipa-finalize pa. Oo. Yes po, Kasi kung pina-finalize ganun, pa rin po partner, namin. naka-expose na sila Kaya eh. nga, yun din ang kanilang hindi mo natatakasan, kumbaga, yung panganib. Pero on the top of your head, Mayor, ano po ang lugar na pwede nyo sanang puntahan para lang makaiwas kahit pa paano doon sa smog na yan? Pag wala na po talaga kaming mapupuntahan, kasi sa bayan po namin talagang lagana po yung usok, no? Kung sakali po na sa pagkakataon po na wala po kami mapupuntahan, makikipag-coordinate na rin po kami with the provincial government po namin. Opo. So ganun, matulungan din po yung bayan po namin. Opo. Sir Reggie, so with this incident, dahil apektado mga residente, yung kabuhayan po dyan, yung yan. turismo po dyan, paano po ang advice ninyo, syempre lalo na doon sa mga nakikisimba dyan sa Obando, Ay, makikisayaw oo. dyan sa Obando? Correct. Opo, una po, yung sa kabuhayan po talaga, malaking epekto po ito sa mga residente po ng bayan namin, sa bayan po ng Ubando, na ito po yung pangunahing kabuhayan nila na pinagkukunan, yung pangingisda. Kaya po nanawagan din po kami with the national government na sana po mabigyan din tulong yung ating mga kababayan ng dagliang suporta rin po ng pinansyal para po sa kabuhayan nila. Pangalawa po, doon naman po sa turismo, hindi rin po namin mapipigil yung mga deboto po ng Salambao Shrine. Kaya po talagang pinag-iigting na lang po namin yung pag-iingat po sa kanila na kung sakali po kung mamamanata po dito po sa bayan namin, Opo. ugaliin pong magsuot ng face mask para po makaiwas po doon sa posibleng usok po na kanilang Ayun. malalanghap. So for the meantime, even with this case, open pa naman, hindi naman nila Oo. ipinagbabawal so far. Yun nga lang, Wala pang extra abiso. caution. Oo, wala pang abiso. Opo. Sa ngayon po, wala pa naman pong ganong abiso po Okay. sa aming pamahalaan. Oo. So basta kung meron na po, Mayor, sabihan nyo lang kami ni Robert nang maipalaganap natin yung impormasyon dahil importante din yan, partner. Baka dumagdag pa lalo lang tayo ng mga problema kung
magkaroon Tsaka, syempre, with the Municipal Social Welfare and Development Office nila, Sir Reggie, makikipag-coordinate din niya sa Yes. Mayor's Office at doon sa Council kung ano na, Oo. kung may declaration ba sila ng state of calamity dyan because yung mga usok, yung Kaya effect sa nga. kanila. Napag-uusapan ba yon, Sir Reggie? Opo, mamaya po pag-uusapan din po namin ito. And even din po, syempre, yung amin pong budget for the disaster risk, talagang ngayon po, said na rin po yung aming pondo. Ayan, nako, isa pa yun. Yun Nasa pa, ang isa pang pondo. problema. So, kailangan Oo. na siguro pumasok yung provincial government na Correct. makausap din nila. Sana ngayon na. Oo. Huwag na nating hintayin na dumating yung punto na yun. Di bale, kakausapin natin after ni Sir Reggie yung head mismo ng PDRRMO ng Bulacan. Okay. Ah. Abangan natin. kung Kausapin ano. na natin Sige. kayo. Sir Ay, dyan Reggie, maraming salamat po sa inyong oras ha. So, Reggie, Thank you very maraming much din salamat. po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon. Opo, mag-iingat po kayo. Si Ingat Sir po Reggie kayo. Alviar Cabucos, ang head po ng Obando Municipal Social Welfare and Development Office sa Bulacan. Samantala, Wait lang.